Life After Prison by Silence You. Kabanata 2911 hanggang 2920. Ano? Bulalas ni Severin, na napabalikwas mula sa kanyang kinauupuan na may hindi makapaniwalang mukha. Batay sa mensaheng ipinarating ni Amethyst, ang kalahating immortal ng mga kain ay bumagsak, naiwan lamang ang labi ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, higit sa lahat, ang paglitaw ng Anstora ay tunay na ikinagulat niya. Ang Anstora ay isang kasuklam-suklam, isang tunay na immortal na tinatakan ng Green Emperor sa isang lugar kung saan walang buhay na natira. Walang sino man ang umaasa na makakatakas siya sa ginintoang panahon. Huminga ng malalim si Severin at napagpasyahan na ang sitwasyon sa Blue Realm ay lalong nagiging kakilakilabot. Dahil wala ng oras, tumayo siya mula sa kanyang upuan at pin-unit ang tela ng espasyo, kung saan nilisan niya ang Green Emperor Pagoda at tumungo sa pangunahing bulwagan ng sekta. Ilang sandali pa, ang pagbabago sa paligid ay nagpapahiwatig na si Severin ay lumitaw sa pangunahing bulwagan. Medyo walang laman ito, maliban sa ilang mahahalagang tao. Si Adrian, ang kanyang master, ay nakaupo sa pangunahing upuan na may mukha na puno ng gulat at determinasyon. Sa tabi niya ay si Amethyst, na may matamlay na ekspresyon at tila medyo hindi mapakali. Sa malapit, ang First Elder Carson at ang Second Elder Wallet ay may magkatulad na ekspresyon ng kataimtayman at pangamba, gayon din ang ilan pang mga Level 9 Supreme Paragon. Di nagtagal, napansin ni Severin ang pagbaluktot sa kalapit na espasyo, na nagpapahiwatig na dumating na ang kalahating immortal. Kahit isang kalahating immortal ay nandito. Naisip ni Severin sa sarili, nakakunot ang noo sa gulat. Isang malalim na boses ang umalangaw mula sa espasyo. Sana ay wala akong masyadong napalampas, Adrian. Si Jackson, ang dakilang pari ng mga barbaro, at si Allen, ang kanilang hari, ay lumabas mula sa kawalan. Malugod silang tinanggap ni Adrian. Hindi naman, may iba pa rin kaming inaasahan. Habang nakaupo si Jackson sa kanyang upuan, dalawa pang espasyong pasilyo ang lumitaw sa loob ng bulwagan. Totoo ba ang balita tungkol sa pagtakas ng mga ancestor? Si Lumano, ang kalahating immortal sa royal family ng Great Flares, ay nagtanong sa boses na may bahid ng pag-aalala pagkarating niya. Inilabas ni Adrian ang Black Dragon All na naglalaman ng natitirang kaluluwa ni Egbert, at same time na pinagtibay ito. Oo. Personal na ipinaalam ni E.G. Burt ang impormasyong iyan. Nang inig si Lumano sa kumpirmasyon, at lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon habang umuupo. Kasunod nito, marami pang mga espasyong daanan ang lumitaw kung saan lumitaw ang mga kalahating immortal. Mga kaibigan, maupo muna kayo. Pinagmasdan ni Severin ang pagdating ng mga kalahating immortal mula sa mga pamilyang Estrada at Padilla ng East Plain kasama si Lilo mula sa Jade Pond Sacred Land. Dahil 5 kalahating immortal na ang natipon sa pangunahing bulwagan, tumangala si Adrian sa malayo na parang naghihintay ng susunod pang mga darating. Wala nang dumating pa sa paghihintay, at agad na iniwas ni Adrian ang tingin. Humarap siya kay Lilo at nagtanong, ayaw ba ng mga kaibigan natin mula sa Floating Light at Dark Light na sumama sa atin? Si Lilo ay isang Level 9 Supreme Paragon mula sa Jade Pond Sacred Land na ang lakas ay kapantay ng isang kalahating immortal. Sa kasamaang palad, ang kanilang kalahating immortal, ang huling nagmula sa Jade Pond Sacred Land, ay namatay sa Starry Sky Battle Space matapos habulin ang matandang baliw. Malungkot na umiling si Lilo. Mukhang mas gusto pa nilang magmasid mula sa malayo kaysa makisali sa ganitong malabong katubigan. Si Lumano, mula sa royal family ng Great Flare, ay nagreklamo dahil sa pagkadismaya. Medyo maginhawang dahilan iyan. Iniisip ko kung magiging ganoon din kay Ganhawa ang mga ito kapag winasak ng mga Anstora ang kanilang sacred land. At hindi porket ang Thunderbeat Great Temple ay matatagpuan sa dulong kanluran ay maiiwasan na nito ang pagsalakay ng mga Anstora. Tahasang ipinahayag ni Lumano ang kanyang pagkadismaya sa mga taong piniling hindi pumunta. Sa kabilang banda, nagmadali siyang lumapit ng walang pag-aalinlangan matapos matanggap ang tawag ni Adrian. Itinaas ni Adrian ang kanyang kamay upang subukang pawiin ang tumitinding tensyon. Dahil tumanggi silang sumama sa atin, wala na tayong magagawa kundi magpatuloy nang wala sila. Umupo siya ng tuwid at ginamit ang kanyang mana sa Black Dragon All.
Ang natitirang kaluluwa ni Egbert ay nagsimulang lumitaw mula sa sandata. Egbert, panimula ni Adrian. Maaari mo ba kaming paliwanagan tungkol sa mga pangyayaring nangyari sa East Plain pati na rin ang kanilang koneksyon sa Anstora? Yumuko ng may paggalang ang natitirang kaluluwa ni Egbert bago nagsimula. Mga kaibigan. Ilang araw na ang nakalipas, nalaman ng mga kain ang pagkamatay ng mga Gar at ipinadala ang ilan sa ating mga tauhan upang alamin kung ano ang nangyari. Lingid sa aming kaalaman, dumating si Fan Early mula sa Primordial Sacred Land na may dalang puppet ng bangkay. Isang panginginig ang bumalot sa mga naruroon habang ikinukwento ni Egbert ang mga pangyayari. Lahat sila ay binalot ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa, at si Severin ay labis na nayanig ng mapagtanto na kahit ang isang kalahating immortal na tulad ni Egbert ay natalo na ng isang simpleng puppet. Iyon pa lamang ay nagpapatunay na ng tunay na kapangyarihan ng mga Anstora. Pagkatapos ay nagtanong si Jackson ng may kuryosidad. Kung si Xavier ay ginawang isang puppet at ang puppet na iyon ay sapat ang lakas upang pumatay ng isang kalahating immortal, iniisip ko kung nakamit na ba ng Anstora ang tunay na immortalidad. Si Abner, ang kalahating immortal na mga Padilla, ay sumulyap kay Jackson. Ang aming mga pamilya ay dating mga inapo ng lahi ng Green Emperor. May mga chismis na ang Anstora ay naging isang tunay na immortal. Ayon sa kasaysayan, ang pag-akyat ng bawat tunay na immortal ay magreresulta sa pagpapalakas ng selyo ng Sea of Heaven sa Forbidden Zone of Life. Sa palagay ko ay nilabanan ng Anstora ang pag-akyat sa pagkakataong ito upang makuha ang posisyon ng Lord of the Realm. Mas nakakagulat ang bawat revelasyon kaysa sa nauna, at tila nawalan ng kulay ang ekspresyon ng lahat, maliban kay Severin, matapos malaman na tinangka ni Anstora na gamitin ang kapangyarihan kay Blue Realm. Ipinahayag ni Jackson ang kanilang sama-samang takot. Para na tayong lahat na patay kung ang Anstora ay magiging Lord of the Blue Realm. Hindi ko itinatanggi yan, sabi ni Lilo, ang ekspresyon ay puno ng takot. Nang maramdaman ang kanilang pag-aalala, tumikim si Adrian at sinabi sa isang matatag na boses. Pinatawag ko ang pagtitipong ito dahil gusto kong harapin natin ang Anstora. Hindi na ito magagarantiyahan pa dahil napakaraming kalahating immortal na bumabagsak na parang mga langaw sa East Plain. Maari lamang tayong magtanim ng takot sa Anstora kung tayo ay magkakaisa. Ang deklarasyon ni Adrian ay nagpahiwatig ng kanyang determinasyon na harapin ng harapan ang Anstora. Sumang-ayon si Abner, mula sa mga Padilla. Ang pagtakas ng Anstora ay hudyat ng isang paparating na kalamidad. Ang krisis na ito ay tila puno ng panganib, ngunit nagbibigay din ito ng pagkakataon para sa atin. Ito ang Golden Age para sa atin upang umakyat sa immortalidad. Ang kanyang mga salita ay pumukaw ng pag-asa sa loob ng pagtitipon, dahil ang pagkamit ng tunay na immortalidad ay isang kaakit-akit na inaasam. Maging ang Anstora ay nakatingin sa posisyon ng Lord of the Realm, habang ito ay nagkakaloob ng walang pigil na kapangyarihan at pamamahala sa mundo. Tila napakalma ng desisyon ni Abner ang balisang puso ni na Jackson, Lumano, at ng iba pa, na noong una ay nagkimkim ng pangamba dahil sa mga kamakailang pangyayari. Gayunpaman, si Severin ay nagmuni-muni habang nakikinig sa sinabi ni Abner. Ang pagiging isang tunay na immortal ay maaaring hindi kasing dali ng inaakala mo. Hindi napigilan ni Severin ang mapait na mapangiti. Ang tunay na anyo ng Anstora ay sumalungat sa mga pagtatangka ng dating Green Emperor na Supulan, na makakamit lamang sa pamamagitan ng pagkulong sa isang ipinagbabawal na lugar sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang mga individual na iyon ay may ideya na pagsamantalahan ang paglitaw ng Anstora. Bukod pa rito, hindi maalis ni Severin ang pakiramdam na ang mga bagay ay hindi ayon sa kanilang nakikita. Ang salaysay ni Egbert tungkol sa kanyang pagkamatay sa kamay ng isang bangkay na puppet, sa halip na ang Anstora mismo, ay nagpanginag sa kanyang gulugad. Nang babalaan na sana niya si Abner na huwag maliitin ang kaaway, ang talakayan tungkol sa isang pagkakataon upang makamit ang immortalidad ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Si Lumano, ang kalahating immortal ng mga Gildan, ay maingat na hinaplos ang kanyang balbas. Maaaring tama ka. Naniniwala akong hindi pa lubusang nakakabawi ang lakas ng Anstora matapos makawala mula sa selyo. Kung magsasanib puwersa tayo, maaaring may pagkakataon tayong labanan sila. Same time na singit ni Jackson, ang Grand Priest ng North Sea.
Kailangan nating mag-ingat. Sinabi ng natitirang kaluluwa ni Egbert na ang isang bangkay na puppet ay nagawang magdulot ng kaguluhan sa Thunlight, hindi pa kasama ang mga Gar at Kain sa East Plain. Ang huling dalawang pamilya ay magkakaroon ng dalawang kalahating immortal na nakaabot na sa kasakdalan. Kahit ang isang tunay na immortal ay hindi kayang pumatay sa kanila. Hindi nagustuhan ni Jackson ang sinabi ni Abner tungkol sa pagiging immortal. Nanatili siyang kalmado at seryoso sa ekspresyon, alam niyang ang kapabayaan ay magreresulta sa pagkamatay ng lahat. Ang pagmamaliit sa kaaway ay halos tiyak na magdudulot ng kamatayan. Bilang kanilang kapantay, ang kanyang mga salita ay umani ng lubos na paggalang at atensyon. Sa puntong ito, nailagay na sa tamang lugar ang kanilang kaiabangan, at isinantabi na nila ang kanilang sariling mga agenda bago pag-usapan ang kanilang estratehiya. Sa aking pananaw, ang paglilipat ng mga Padilla at Estrada sa Midland ay titiyak sa kanilang kaligtasan. Magbibigay daan ito sa amin na tumulong sa inyo sa unang senyales ng panganib. Hindi, ang angkan ko ay matagal nang nakaugat sa East Plain. Hindi kami basta-basta makakagalaw sa isang titik lang ng daliri. Malaki ang kain na hinala sa mungkahi ni Jackson. Kung lilipat tayo, maisusuko na natin ang ating teritoryo sa East Plain sa ibang mga paksayon. Kung hindi tayo makakapag-ayos, marahil ay hihintayin na lang natin na isa-isang paksain tayo ng Anstora. Umiling si Severin habang pinagmamasdan ang dating mayabang na kalahating immortal na nagpapalitan ng mga pangungutya sa isang mainit na debate. Tila lahat ay may kanya-kanyang nakatagong agenda at magkasalungat na interes, at ang resolusyon ay malamang na kailangang nakasalalay sa kanyang sarili at sa Grundy Uno Sacred Land. Pumikit si Severin at nagpas siyang magtipid ng lakas. Inabot ng 2 oras bago sila magkasundo. Ililipat ng mga Padilla at Estrada ang kanilang mga angkan mula sa East Plain patungong Great Flare upang maiwasan ang parehong kapalaran ng mga Kain. Samantala, ang bawat paksayon, maging ito ay ang mga barbaric ng North Sea, ang Grundy Uno Sacred Land, ang Jade Pond Sacred Land, o Great Flare, ay bubuo ng isang patrol guard na binubuo ng mga level 9 Supreme Paragon at ilang Royal Paragon. Sila ang unang tutugan sa mga distress signal kung sakaling may atakehin. Bagamat hindi pa rin kalaban ng mga level 9 Supreme Paragon ang corpse puppet na si Xavier, ang kanilang presensya ay maaaring bumili ng oras hanggang sa dumating ang mga reinforcement upang sugpuin ang banta. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Severin na makaramdam ng pagkabalisa sa mga talakayan. Tila walang pinagkaiba ang kinalabasan kumpara noong bago pa man idaos ang mga talakayan. Tila pabaya na umasa lamang sa pinagsamang puwersa ng ilang kalahating immortal upang hadlangan ang mga bangkay na puppet at ang Anstora. Maingat na umiling si Severin at naramdaman na ang lahat ay mapanganib na kampante. Ngunit alam niya na ang pagpapahayag ng kanyang mga alalahanin sa gitna ng alab ng kanilang paghahangad ng immortalidad ay magiging walang saysay, dahil wala siya sa posisyon upang bigyan sila ng payo. Tahimik lamang niyang pinapanood ang grupo habang tinatapos ang kanilang mga deliberasyon at isa-isang umaalis. Naghintay si Severin hanggang kina Adrian at Amethyst na lang ang natira sa bulwagan bago niya ipinahayag ang kanyang mga alalahanin. Master, ang pag-asa lamang sa gwardya ay malamang na hindi sapat upang hamanin ang Primordial Sacred Land, lalo na't isinasaalang-alang ang babala ni Egbert na halos walang kahirap-hirap siyang napatay ng bangkay na puppet. At para bang hindi pa sapat iyon, ang puppet ay ginawa gamit ang katawan ni Xavier, na sigurado akong naperpekto na ang kanyang kalahating immortal na tagumpay bago mamatay. Baka sa ekspresyon ni Severin ang pag-aalala habang nagpapatuloy siya. Bukod dito, may posibilidad din na ang tunay na anyo ng Anstora ay umakyat na sa tunay na immortalidad. Hindi natin maaaring maging pabaya. Si Adrian, na nakaupo sa mataas na plataporma, ay nahalata na nagsasalita si Severin sa tono ng pagpapayo. Sinulyapan niya si Jackson at ang iba pang mga nawawalang tigre bago humagulgol. Alam ko yan, syempre. Alam niya ng higit kaninuman kung gaano kalakas ang Anstora matapos makipaglaban sa clone nitong si Baldwin, at napigilan ang mga plano nito sa maraming pagkakataong makalaban ang Primordial Sacred Land. Dahil sa wakas ay nakakawala na ang Anstora, malamang nasusubukan nitong ilabas ang galit nito sa Grundy Uno Sacred Land. Gayunpaman, wala nang magagawa si Adrian tungkol dito. Isa lamang siyang kalahating immortal,
at ang tanging magagawa niya ay subukang makipag-alyansa sa iba pang kalahating immortal. Gayunpaman, hindi maganda ang resulta, dahil sina Abner at ang iba pa ay may kanya-kanyang nakatagong mga plano. Dahil doon, tumayo siya at naglakad-lakad sa nakataas na plataporma. Bumaling kay Severin, aniya. Hindi ko itatanggi na maaaring may magagandang oportunidad sa panahon ng matinding krisis na ito, ngunit dahil ang iba ay may mga nakatagong plano, natatakot ako na ang huling gawain ng pagharap sa mga Anstora ay mapunta sa atin. Severin, kapuri-puri ang iyong pag-unlad sa paglilinang. Bibigyan kita ng kaunting oras. Maaaring malampasan ng Grundy Uno Sacred Land ang krisis na ito kung malalampasan mo kaming lahat at aakyat sa immortalidad sa gininto ang panahong ito. Pakiramdam ni Severin ay nasa kanya ang pressure na magtagumpay, ngunit alam niya mula sa pag-uusap ng mga kalahating immortal kanina na bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang intensyon. Matapos huminga ng malalim, mariin siyang tumango kay Adrian. Gagawin ko ang sinabi mo. Sumumpa siya. Pagkatapos sabihin iyon, binuksan ni Severin ang isang daanan sa kawalan at pinasok niya. Pagkabalik sa Enchanted Peak, pinag-isipan niya ang mga biglaang pangyayari at nalungkot sa malalaking pagbabagong mangyayari at mangyayari pa sa kanila. Matapos magpahinga ng ilang sandali, hinimas niya ang kanyang ilong at mapait na ngumiti. Kailangang magpatuloy ang buhay kahit ano pa mang sakuna ang ating harapin. Sa ngayon, ang magagawa ko lang ay pagbutihin ang aking mga nagawa sa lalong madaling panahon. Sa sumunod na sandali, nag-teleport siya papunta sa ikasyam na palapag ng Green Emperor Pagoda. Hindi pa siya nakakagawa ng pil para sa ikasyam na baitang simula ng maging 9th grade Alchemist Master siya, kaya layunin niyang gawin iyon. Nakatuon ang kanyang paningin sa mga Celestial Peach sa kanyang panloob na mundo, dahil ang mga ito ay tunay na Celestial Herbs. Kumain si Severin ng dalawa sa mga ito noon para masiguro ang isang pambihirang tagumpay mula sa Level 7 Supreme Paragon patungo sa Level 9 Supreme Paragon. Kung matagumpay niyang mabuo ang mga ito bilang isang pil, kahit papaano ay magiging kalahating immortal siya, kung hindi man isang tunay na immortal. Wala sa kanyang panig ang oras, ngunit kung mapipigilan ng mga kalahating immortal ng Sacred Land ang banta ng kahit man lang sandali, tiwala siyang magagamit nito ang kanyang natitirang enerhiya para mabawi ang nawalang oras. Nang makabalik sa kanyang katinoan, inilabas ni Severin ang Heavenly Cauldron gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay, na nagdulot ng agad na pagsiklab ng nagliliyab na apoy sa nakapalibot na espasyo. Nagpakawala siya ng isang agos ng espiritual na apoy upang pakainin ang kaldero ng ilang sandali, pagkatapos ay binuksan niya ang takip at inihagis ang Celestial Peach. Hindi sapat ang mga ordinaryong halamang gamot na 9th grade kung gusto niyang lumikha ng isang tableta na magbibigay daan sa kanya upang makagawa ng isang tagumpay at maging isang kalahating immortal. Plano ni Severin na gamitin ang mga Celestial Herbs bilang catalysta para sa kanyang tagumpay, kaya't nabigyan siya ng pagkakataong maglagay ng ilan sa mga pinakamahalagang kayamanan sa Blue Realm, tulad ng 9 Nether Balance Flower, Trinity Flower, at tubig mula sa Wicked Tribe. Ang 9 Nether Balance Flower ay isa sa mga halamang gamot na nakuha ni Severin mula sa silid ng kayamanan ng mga Dragonoid. Naglalaman ito ng mga bakas ng panuntunan ng balanse na magdudulot ng malaking benepisyo sa isang Level 9 Supreme Paragon. Samantala, ang tubig mula sa Wicked Tribe ay nakuha ng wasakin niya ang mga sekta ng demonyo sa Season at Las Bonercat. Malaki ang maitutulong nito sa pagpapalusog sa Primal Spirit. Bagamat na perpekto na ang Primal Spirit ni Severin at nabago na sa Solar Spirit, nilalayon niyang pinuhin ang isang half-immortal pill na maaaring magbigay daan sa mas maraming tao sa loob ng Sacred Land na maging half-immortal. Total, bibigyan siya nito ng oras. Halimbawa, sina Carson, Wallet, at ang iba pang Level 9 Supreme Paragon ay naabot na ang threshold sa kanilang mana ngunit hindi pa sumasailalim sa pagbabago sa kanilang Primal Spirit. Bukod pa rito, kung gagamitin niya ang natitirang 7 Celestial Peach na hawak niya, maaari siyang gumawa ng higit sa 100 tableta. Iyon ay higit pa sa sapat para sa Grundy Uno Sacred Land at sa kanyang pamilya. Habang ipinasok ni Severin ang ilang mga halamang gamot sa kaldero ng alchemy, ang mga materyales ay agad na nagliyab at naging isang banal na liwanag. Nang masaksihan iyon, ginamit ni Severin ang higit pa sa kanyang mana hanggang sa nabalot nito ang Heavenly Cauldron sa isang agos ng nagliliyab na espiritual na apoy. Sa sandaling iyon,
Ang banal na liwanag ng pamamahala ng paglikha ay nagmula sa kanyang katawan. Wala siyang itinabi na pagsisikap upang matiyak na ang proseso ng paggawa ay magiging maayos, at ang pamamahala ng paglikha ay nakatulong sa mga halamang gamot na mapanatili ang kanilang espiritual na katangian sa kabila ng mataas na init. Ang proseso ng paggawa lamang ay umabot sa mahigit kalahating buwan ng pagsisikap ni Severin. Sa kabutihang palad, ang oras ay dumaloy ng 20 beses na mas mabilis sa loob ng Green Emperor Pagoda, kaya 2 araw pa lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Namangha si Severin sa daloy ng mana sa loob ng likidong natunaw ng espiritual na pitch. Ang enerhiya ng apoy at kulog ay dumaloy sa loob ng kaldero, na parang may namumuong bagyo sa loob. Isang serye ng mga malikmata ang nagpakita bilang isang testamento sa pambihirang katangian ng likido sa loob. Kung hindi ba pinigilan ni Severin ang proseso gamit ang lahat ng kanyang lakas, ang lakas pa lamang ng tinunaw na mga Mylecoton ay sapat na upang mabasag ang Heavenly Cauldron. Ngayong ang lahat ay naging espiritual na likido na, oras na para paikliin ito at gawing isang elixir. Ang nilikhang ito ay makakagamit ng kapangyarihan sa langit at lupa, at kailangan kong ihanda ang aking sarili para sa isang kapigatian. Bulalas ni Severin. Matapos huminga ng malalim, pinigilan ni Severin ang kanyang hininga at nag-concentrate. Kinontrol niya ang kanyang mana at primal spirit ng may pinakamaselang katumpakan, hinahayaan ang natunaw na mga espiritual na likido ng mga halamang gamot na magsama-sama. Ang buong proseso ay nangangailangan ng katahimikan at kahinahunan. Kahit ang paghinga ng napakabigat ay maaaring magresulta sa tuluyang pagkasira ng buong kaldero ng likido. Lumipas ang isa pang kalahating buwan, at ang maingat na pagkontrol ni Severin sa nagsasama-samang mga espiritual na likido ay nagbunga ng ang mga ito ay maging isang gininto ang dagat sa loob ng kaldero. Ang pamamahala ng paglikha ay nagbigay daan sa mga banal na liwanag, kidlat na naging mga pilak na dragon, at pulang apoy na kumukupas at naging mga mystical na ulap. Bukod sa mga malikmatang iyon, naramdaman ni Severin ang halimuyak ng nakapagpapagaling na timpla at naramdaman ang pagluwag ng mga limitasyon sa loob ng kanyang katawan. Kung ang kanilang bango pa lamang ay sapat na para makakuha ng ganitong tugon mula sa isang level 9 Supreme Paragon na tulad ko, walang duda na isa itong celestial pill. Namangha siya. Ilang sandali pa, napansin ni Severin na ang likido ay nakarating na sa pinakadalisay nitong yugto ng pagiging pino, na halos walang anumang dumi sa loob. Gumawa siya ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay at nagutos. Plano na. Ilang sinag ng liwanag ang sumilay mula sa kanya. Ang kapangyarihan ng kanyang sinaunang espiritu ang nagbigay ng presyon habang minamanipula niya ang kanyang mana upang hubugin ang tableta. Sa ilalim ng kanyang matinding pagsusuri, isang tableta na kumikinang sa mayamang gininto ang liwanag at isang sagradong aura ang sa wakas ay nabuo. Bukod sa 2 hindi matagumpay na tableta, 7 ang lumitaw upang maglabas ng isang nagliliwanag na gininto ang liwanag at isang aura ng kabanalan. Bagamat medyo nalungkot si Severin nang hindi nagtagumpay ang 2 tableta, alam niyang kailangan niyang pagigihan ang kanyang mga pagsisikap. Para maituring na tunay na celestial pills ang mga tableta, kailangan nilang tiisin ang isang makalangit na kapigatian. Ang mga celestial pills ay hindi katulad ng mga normal na nasa ika-9 na baitang. Nilikha ang mga ito sa pamamagitan ng puwersa ng langit at lupa, isang pagsuwi sa natural na kaayusan na tiyak na magdudulot ng isang thunderbolt tribulation. Sa pamamagitan lamang ng pagharap sa nasabing kapigatian at pagyakap sa kapangyarihang taglay nito ay maaaring maging tunay na celestial pills ang iilang iyon. Binuksan ni Severin ang takip ng kaldero. Kinuha niya ang mga tableta at inihagis ang mga ito sa langit. Humayo kayo. Parang napuno ng kamalayan, ang mga tableta ay tumagos sa kawalan at lumitaw sa loob ng mundo ng kuweba sa kabila ng Green Emperor Pagoda. Sa isang iglap, ang malawak na espasyo ay sumabog kasabay ng ingay ng kulog at kidlat habang ang maitim na ulap ay nagbabadya sa itaas. Ang palabas na ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga disipulo at elder sa loob ng mundo ng kuweba. Ang unang elder, si Heath, ay abala sa pagmumuni-muni ng mag-isa sa ikatlong tuktok. Hindi nagtagal ay naamoy niya ang isang walang kapantay na halimuyak na umaalingaw-ngaw sa hangin, at ang kanyang mukha ay nagbago sa matinding pagkamangha. Ang amoy na ito. Posible ba? Binuksan niya ang espasyo sa paligid niya at tinahak ang isang daanan patungo sa puso ng mundo ng kuweba. Pagdating,
Nakita ni Heath ang mga nakabitin na tableta habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Tama ang hula ko. Celestial pills yan. Bilang isa sa iilang 9th grade alchemist sa loob ng Blue Realm, si Heath ay pamilyar sa iba't ibang timpla. Hindi na bago sa kanya ang mga ganitong tableta, ngunit naguluhan siyang makita ang mga ito dahil hindi pa siya nakakita ng anumang celestial herbs sa buong Blue Realm. Ang tanging nasa isip niya ay, saan gawa ang mga tabletang iyan? Sandali niyang iniwan ang mga iniisip na iyon at nagmadaling pumunta sa Green Emperor Pagoda dahil malapit nang maranasan ng mga tableta ang tribulation. Nang sumunod na sandali, lumabas si Severin mula sa loob ng pagoda. Hindi na napigilan ni Heath ang kanyang kuryosidad, lumapit siya kay Severin at nagtanong. Ikaw ba ang gumawa nitong mga tabletang ito? Tumanggaw ng seryoso si Severin. Oo. Pinalad akong makakuha ng celestial herb mula sa silid yaman ng palasyo ng dragon noong isang araw. Mas pinili ni Severin na huwag masyadong magbunyag, itinoon niya ang kanyang tingin sa kapigatian. Lahat ng 7 tableta ay naghanda laban sa kapigatian habang tumatama ang mga ito sa madilim na ulap. Kasunod ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog, isang makinang na gininto ang liwanag ang sumabog at nagliwanag sa mundo ng kuweba sa isang nakasisilaw na liwanag. Matapos malampasan ang kapigatian, ang mga tableta, na tila puno ng kamalayan, ay naghangad na tumakas patungo sa kawalan. Nang makita ang nangyayari, si Severin ay humajijek ng malakas. Saan ka sa tingin pupunta? Sa isang iglap, ang kanyang kakilakilabot na mana ay nagsanib puwersa at naging isang di nakikitang puwersa na sumakop sa mga tumatakas na tableta at ibinalik ang mga ito sa kanyang mga kamay. Si Carson at ang ilan pang iba na palihim na nagmamasid kay Severin ay lumabas mula sa kanilang pinagtataguan, at maging si Adrian ay namangha sa nangyari. Nagtago si Severin ng isang tableta para sa kanyang sarili at sinabi kay Adrian. Ginawa ko ang tabletang ito para mapabilis ang pagsulong sa kalahating immortalidad. Kumuha na ako ng isa para sa aking sarili, at iiwan ko na ang natitirang 6 sa sekta. Isa itong celestial pill, Severin. Sigurado ka bang gusto mong ipagkatiwala ito sa sekta? Gulat na tanong ni Adrian. Dahil sa kanyang antas ng tagumpay, naramdaman ni Adrian ang kakilakilabot na espiritual na enerhiya na nakapaloob dito at naunawaan niya na kaya nitong iangat ang anumang level 9 Supreme Paragon patungo sa antas ng kalahating immortalidad. Isa itong napakalaking kayamanan, ngunit ipinagkatiwala ito sa kanya ni Severin. Tumanggaw si Severin ng nakangiti. Oo. Umaasa ako na makakatulong ito sa iyo at sa lahat ng mga elder na mabigyan ako ng oras para sa aking pag-unlad. Nagpatuloy siya. Ang mga kalapit na elder na nakarinig noon ay nakaramdam ng matinding emosyon habang napupuno sila ng pasasalamat kay Severin. Ang kanyang kahandaang mag-alok ng napakahalagang mga tableta sa sekta ay kalaunan ay makikinabang sa kanilang mga level 9 Supreme Paragon. Total, ang 6 na elder ay matagal nang naninirahan sa Sacred Land. Sina Hepman at Kugan lamang ang kamakailang dumating at hindi pa nakapag-ambag ng malaki sa sekta. Ang iba pang mga miyembro ng sekta ay alinman sa hindi sapat ang lakas o hindi sapat ang karapat-dapat na kumain ng mga tableta. Naantig sa kilos, itinaas ni Carson ang kanyang kamay at kinuha ang isang puting hugis jade na talisman mula sa kanyang special ring. Ang talisman ay may disenyo ng isang maliit na espada, na naglalabas ng isang maringal at malawak na aura na kahit ang isang ordinaryong level 9 Supreme Paragon ay mahihirapan. Nakangiti, ibinigay ni Carson ang talisman kay Severin. Walang hangganan ang iyong pagkabukas palad. Napakahalaga ng tabletang ito, ngunit buong puso mo itong inialok sa amin. Mayroon akong isang piraso ng Thunderstruck Swordlight Talisman na nakuha ko dati mula sa isang sinaunang ipinagbabawal na lugar. Nagpatuloy siya sa pagsasalaysay ng pinagmulan ng Thunderstruck Swordlight Talisman. Ito ay pinalde ng mga sinaunang kapangyarihan na nagpaikli ng kanilang kataas-taasang mana, nagpakalmang mga espiritu, at gumamit ng makalangit na kasanayan sa espada. Sila ang lumikha ng Purple Thunderstruck. Maaaring hindi ito gaanong kapakipakinabang para makarating sa pagiging isang level 9 Supreme Paragon tulad natin, ngunit maaaring magamit ito ng inyong mga asawa kung i-activate nila ito sa panahon ng matinding panganib. Ang anting-anting ay magiging sapat na malakas upang pumatay ng mga kalahating immortal sa loob ng 2,000 milyang radius. Gulat na sumulyap si Severin kay Carson,
dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong kayamanan si Carson. Sa pangalan pa lang nito, masasabi na nitong may taglay itong kakaibang katangian. Malamang, ginawa ito sa pamamagitan ng walang katapusang supply ng mana ng isang taong malapit ng maging tunay na immortal. Ang kakayahan nitong pumatay ng mga kalahating immortal sa loob ng 2,000 milyang radius ay isang karapat-dapat purihin, at tiningnan ni Severin si Carson sa isang bagong anyo. Kumikinang ang paghanga sa mga mata ni Severin nang malugod niyang tinanggap ang anteng-anteng at inilagay ito sa kanyang bag. Salamat sa iyong pagkabukas palad. Noon pa man ay inuuna ni Severin ang kaligtasan ng kanyang mga asawa at ng kanyang anak na si Celine. Ikinulong niya sila sa Enchanted Peak upang hasain ang kanilang mga kasanayan para sa kanilang proteksyon, ngunit dahil sa paglitaw ng Anstora at sa paparating na sakuna, may posibilidad na malagay sa panganib ang sagradong lupain. Ang pagkakaroon ng Thunderstruck Swordlight Talisman ay magbibigay daan sa kanyang mga mahal sa buhay na magkaroon ng paraan upang maprotektahan ang kanilang mga sarili. Samantala, humakbang si Heath at kumuha ng ilang bote ng Blue Fire True Spirit Liquid mula sa kanyang special ring. Sigurado akong alam mong mahilig ako sa alchemy, kaya iaalay ko sa iyo ang mga bote na ito ng Blue Fire True Spirit Liquid bilang kapalit ng iyong pagkabukas palad. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Tanong ni Heath, habang hinahaplos ang kanyang balbas. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng bahid ng pagkabalisa, dahil ang Blue Fire True Spirit Liquid ay pinaikli ng kagustuhang sakupin ang langit at lupa, at napakahalaga nito na maaari nitong higaitan kahit ang mga 9th grade alchemical herbs. Maaari itong gamitin upang lumikha ng Nimble Sense Pill, mapahusay ang mana ng isang cultivator, at may mga kapangyarihang panggamot na mas mahusay kaysa sa Tri-Light Divine Water. Bagamat hindi gaanong mahalaga ang mga ito kay Severin, malaki ang halaga ng mga ito para sa mga Supreme Paragon tulad ng kanyang mga asawa. Malugod na tinanggap ni Severin ang kilos na ito. Masyado kang mabait. Tumanggaw siya ng nakangiti at tinanggap ang alok. Matapos maobserbahan ang palitan ng impormasyon, inilabas ng ibang mga matatanda ang kanilang pinakamahalagang mga ari-arian upang ipagpalat kay Severin. Mayroon akong isang Yellock Celestial Vine. Makakatulong ito sa mga Royal Paragon na makagawa ng mga tagumpay at malampasan ang mga pagsubok na dala ng kulog. Ihahandog ko sa iyo ang isang sanga mula sa puno ng Septigem, isang iginagalang na espiritual na kayamanan ng mga monghe ng West Region. Kaya nitong linisin ang kaluluwa, kahit para sa mga Supreme Paragon. Nang matapos ang pag-uusap ng mga elder at umalis patungo sa isang lihim na lugar, hininaan ni Adrian ang kanyang boses at hinaplos ang kanyang balbas. Ito ay mga Pildores na celestial, at walang halaga ng kayamanang may papalit sa kanila ang makakapantay sa kanilang halaga. Ang iyong pagpayag na ibigay ang mga Pildores na nagbibigay ng kalahating immortalidad ay nagpapatunay ng iyong pagkabukas palad. Medyo natigilan si Severin sa seryosong tono ni Adrian. Mga tableta lang ang mga iyon. Kung ang ating mga elder ay maaaring maging kalahating immortal, ang lakas ng Sacred Land ay mapapatibay at magkakaroon ako ng mas maraming oras para magsanay. Maaaring isipin ng ibang tao na napakahalaga ng mga tabletang iyon, ngunit itinuring ni Severin na bahagyang mas maganda lamang ang mga ito kaysa sa karamihan. Ang paghihiwalay sa mga ito ay hindi nag-iwan sa kanya ng labis na kalungkutan. Total, mayroon pang 6 na Celestial Peach sa kanyang panloob na mundo, at ang mga iyon ay isang tunay na Celestial Elixir. Kung ikukumpara, ang lahat ng 7 tableta ay katumbas lamang ng mga nakapagpapagaling na katangian ng isang peach. Bagamat maaaring mukhang mahalaga ang mga ito, wala silang halaga kung ikukumpara sa tunay na bagay. Pinagmasdan ni Adrian ang walang pakialam na kilos ni Severin sa mga tableta at nanatiling tahimik, ngunit hindi umiikot ang kanyang mga mata. Magpapalam na ako, ipinahayag ni Severin, na nagpapakita ng kanyang taktika sa pamamagitan ng agarang pag-alis. Gusto niyang subukan kung makakamit niya ang kalahating immortalidad. Pagbalik sa Green Emperor Pagoda, hindi nagaksaya ng oras si Severin at nagayos ng kanyang mga binti. Inubos niya ang tableta, at isang gininto ang asensya ang bumaha sa kanyang tiyan bago sumabog at naging isang purong kapangyarihang panggamot. Ang kapangyarihang iyon ay agad na damaloy sa kanyang mga meridian. Pagkatapos ay mabilis na ginamit ni Severin ang kanyang pamamaraan upang palakasin ang kanyang kaluluwa.
Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat upang masipsip at matuno ang enerhiyang panggamot. Sa loob ng ilang sandali, ang malawak na kapangyarihan ng tableta ay tumaas mula sa kanyang tiyan, na naging dahilan upang ang kanyang maputi at pinoong balat ay sumikat sa makalangit na liwanag. Ang kapangyarihan ng dugo at enerhiya ay agad na tumaas sa kalangitan na parang mga tipak ng usok. Habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata at lumunok, dalawang ulap ng espiritual na ambon ang sumugod pabalik-balik sa harap ng kanyang ilong na parang dragon na lumalangoy. Pagkalipas ng ilang araw, ang anyo ni Severin ay nagliliwanag ng isang makinang na gininto ang liwanag na naglalabas ng isang makapangyarihan at kakilakilabot na aura, at ang pangkalahatang anyo ay tila inihahalin tulad siya sa isang matigas ang ulo na pinuno. Ang kapangyarihan ng enerhiya at dugo ay dumadaloy sa loob niya, dumadaloy sa kanyang sky-high point. Sa bawat sandali na lumilipez, nararamdaman ni Severin na lumalakas ang kanyang pisikal na katawan, hanggang sa magsimula itong lumampas sa mga limitasyon ng mga Supreme Paragon Cultivator at mga Protective Divine Weapon. Alam niyang ito ang simula ng pisikal na pagiging perpekto, ang pangalawa sa tatlong mahahalagang kinakailangan para makamit ang kalahating immortalidad. Dati, ang primal spirit ni Severin ay umunlad sa isang solar spirit, kaya tanging ang kanyang pisikal na katawan at mana lamang ang kailangang palakasin. Matapos inumin ang tableta, ang kanyang pisikal na anyo ay unti-unting lumalapit sa pagiging perpekto, isang pag-unlad na nag-iwan sa kanya ng labis na kagalakan. Paikliin. Umalangaw-ngaw sa buong silid ang malakas na utos ni Severin, nagpasiklab ng isang malakas na agos ng kapangyarihan na dumaloy sa kanyang pagkatao at nagpalakas sa lakas ng kanyang enerhiya at dugo sa kamangha-manghang bilis. Ang hangin ay pumutok sa init na nakapagpapaalaala sa nagliliyab na araw habang ang lakas ng enerhiya at dugo ay bumubulwak. Nararamdaman niya ang dugo sa kanya na dumadaloy ng makapal. Di nagtagal, ang kanyang katawan ay pamitik kasabay ng ritmo ng kanyang tumitibok na puso, nakahawig ng pagpintig ng isang tambol sa digmaan. Habang ang kanyang dugo ay umaabot sa isang makapal na densidad at ang kanyang tibok ng puso ay lalong tumitindi, ang mga alingaw ng mga kidlat at ang ungol ng mga halimaw ay maririnig mula sa loob. Nakilala niya iyon bilang ang sandali kung saan ang kanyang pisikal na anyo ay naperpekto, at walang dad ang isa itong kapanapanabot na realisasyon. Sa sumunod na sandali, isang kakilakilabot na aura ang sumabog at niyanig ang mundo ng kuweba hanggang sa kaibuturan nito. Ang aura ng kalahating immortalidad ay lumabas mula sa pagkatao ni Severin, na naging sanhi ng pagbabago sa buong kapaligiran habang ang mga kidlat ay tumugon sa kanyang bagong tuklas na kapangyarihan. Umalangaw-ngaw ang biglaang tunog sa mundo ng kuweba, agad na ikinabahala ng mga disipulong nasa likod. Nang maramdaman ni Carson at ng iba pang mga elder ang kalahating immortal na aura na nagmumula sa katawan ni Severin, lumaganap ang mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Nako, mukhang may isa na namang tagumpay si Severin. Kailangan ko ring pagbutihin ang laro ko. Matapos ang isang maikling pag-uusap, si Carson at ang iba pang mga elder na nakatanggap ng mga tableta ni Severin ay nahikayat na ilaan ang kanilang sarili ng buong puso sa kanilang pagsasanay. Naabot na nila ang level 9 Supreme Paragon stage ng mas maaga kaysa kay Severin, ngunit marami ang natigil ng ilang dekada nang walang anumang pag-unlad. Gamit ang Celestial Pill, ang kanilang determinasyon na makarating sa kalahating immortalidad ay naging matatag. Samantala, sa loob ng mga hangganan ng espasyo ng Green Emperor Pagoda, naperpekto ni Severin ang kanyang pisikal na anyo at naging kalahating immortal sa isang iglap. Gamit ang kanyang matalas na banal na pandama, naobserbahan niya na ang kanyang katawan ay may pagkakahawig sa nasusunog na bakal. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, ang enerhiya ng isang tunay na dragon ay sumulpot at binasag ang nakapalibot na kawalan na parang marupok na salamin. Pakiramdam ni Severin ay kaya niyang dalhin ng mag-isa ang bigat ng langit at igalaw ang mga haligi ng langit. Ang isang yabag lamang ng kanyang paa ay maaaring sapat na upang magdulot ng mga lindol na umaabot sa 1,000 milya. Marahil isang pagtulak lamang ang kailangan para mapatag niya ang mga bundok, at kahit ang pinakamabagyong dagat ay maaaring pakalmayin kung aapakan niya ang mga alon. Bagamat kapanapanabot ang lahat ng iyon, ang matagumpay na paglusot sa kanyang bottleneck upang maabot ang kalahating immortal na katayuan ang siyang higit na nagpasigla sa kanya, dahil nangangahulugan ito na isang hakbang na lang ang layo niya sa pag-abot sa tunay na immortalidad.
Ang kanyang pangangatawan ay naperpekto na sa puntong halos kasing lakas na siya ng isang level 5 protective divine weapon. Ang kanyang primal spirit ay matagal nang naging solar spirit. Kaya, ito ay matatagpuan sa kanyang upper energy core, kung saan naroon ang kabuuan ng enerhiya, dugo, at mana ng kanyang katawan. Gayunpaman, si Severin ay nagsanay sa inner world skill, at sa gayon ang kanyang mga reserbang mana ay natutukoy ng kanyang inner world. Kung gusto niyang gumawa ng isang tagumpay at maging isang immortal, kailangan niyang buksan ang kanyang inner world at gawin itong isang maliit na libong mundo na puno ng mga may kamalayang nilalang. Huminga ng malalim si Severin nang maisip niya iyon at sinubukan ang kanyang makakaya upang kumalma. Sumilip siya sa kanyang katawan gamit ang kanyang kamalayan at itinoon ang kanyang tingin sa ilog ng oras sa loob ng kanyang panloob na mundo. Para maging isang immortal, kailangan kong gawing perpekto ang aking mana at unawain ang sarili kong landas. Alam ni Severin na kailangan niyang mas malalimang suriin ang panloob na paggana ng kanyang pagkatao. Ang dalawang landas na kanyang natutunan tungo sa malaking tagumpay sa sandaling iyon ay ang landas ng swordsmanship at landas ng paglikha, na parehong mga potensyal na landas tungo sa immortalidad. Gayunpaman, ang kanyang kamakailang pagkakamit ng natitirang kalahati ng ilog ng oras mula sa natitirang kaluluwa ng Green Emperor ay nagbigay daan sa kanya na ilipat ang kanyang pokus patungo sa landas ng oras. Mas tiyak, hinanggad ni Severin na pagsamahin ang oras at espasyo, na magbibigay sa kanya ng walang kapantay na kataas-taasang kapangyarihan sa hinaharap. Sa loob ng kosmikong hierarchy, ang oras ang naghahari, habang ang espasyo ay nasa pangalawa lamang. Ang pag-unawa sa pareho ay magbibigay sa kanya ng lakas na maaaring maging mas malakas kaysa sa pamamahala ng kapangyarihan, na siyang nangunguna sa halos lahat ng mga patakaran. Dahil sa pagkaunawang iyon, ibinuhos ni Severin ang kanyang sarili sa pag-aaral ng oras. Ang kanyang pag-unawa dito ay umabot na sa yugto ng pagiging baguhan, at kailangan muna niya itong gawing perpekto tungo sa malaking tagumpay bago ito tuluyang pagsamahin sa kanyang pag-unawa sa espasyo. Mabilis na lumipas ang mga araw habang itinutuon niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-unawa sa mga pananaw na iyon. Di nagtagal, lumipas ang 2 linggo. Sa panahong iyon, nasaksihan ng mundo ng kuweba ang paglitaw ng ilang kakilakilabot na aura, na hudyat ng pag-akyat ng mga elder sa kalahating immortalidad. Ang tableta ni Severin, kasama ang Green Emperor Pagoda, ang nagpasimula sa kanilang mga pagbabago, na nagbigay kay Carson at sa iba pa na maging kalahating immortal. Lumabas na ang pinuno ng sekta na si Amethyst ay nakagawa ng isang tagumpay kasabay ni Severin, at naging pangalawa sa mga nakamit ang kalahating immortalidad. Matapos ang tagumpay ni Amethyst, lahat ng iba pa, si Carson ang unang elder, si Wallet ang pangalawang elder, si Heath ang ikatlong elder, si Mona ang pang-apat na elder, at si Cuthbert ang ikalimang elder, ay pawang naging kalahating immortal din. Hindi masukat ang kanilang pasasalamat kay Severin, at nangako silang pangalagaan ang kapakanan ng kanyang mga asawa sa mga darating na araw. Ang balita ng pag-akyat ng lahat ng 6 na elder sa kalahating immortalidad ay nagdulot ng matinding takot sa buong sekta. Ang Menzi at Burke, na parehong bagong dating sa sekta, ay napuno rin ng pananabik. Sa sandaling iyon, alam ni Hepman at Coogan na ang pag-ayon kay Severin ay marahil ang pinakamahusay na desisyon na kanilang nagawa. Habang lumilipas ang panahon, ang 6 na bagong pinahirang kalahating immortal na elder ay isa-isang lumabas mula sa kanilang pag-iisa. Gusto nilang personal na ipahayag ang kanilang pasasalamat kay Severin, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan nila na siya ay umaatres pa rin. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ang maaari lamang nilang iparating ay ang kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng mga mensaheng nakadirekta sa banal na pandaman ni Severin bago umalis. Lahat ng nangyari sa labas ng mundo ay hindi napansin ni Severin, na abala pa rin sa kanyang pag-aaral ng oras sa loob ng Green Emperor Pagoda. Puno ng matibay na dedikasyon, ang kanyang pangunawa ay patuloy na lumago habang siya ay umuunlad mula sa pagiging baguhan hanggang sa malaking tagumpay. Tulad ng isang batikang cultivator na pumapasok sa isang meditative trance, unti-unting iminulat ni Severin ang kanyang mga mata habang nakaupo nang nakakross ang mga paa. Gamit ang isang kaaya-ayang kilos, kumuha siya ng 2 buto ng alchemical herb mula sa kanyang spatial ring at itinanam ang mga ito sa isang paso. Pagkatapos ay naglabas siya ng gininto ang liwanag mula sa kanyang mga daliri at kumaway sa ilog ng oras sa ibabaw ng paso.
Sa ilang sandali lamang, ang mga buto ay nagugat, sumibol, at lumaki bilang mga halaman na may edad na 10,000 taong gulang. Bilang pangwakas, ang buong proseso ay tumagal lamang ng kalahating oras. Hahaha, sa wakas ay nakamit ko na ang malaking tagumpay sa pamamagitan ng pamamahala ng oras. Napatawa si Severin, tuwang-tuwa nang mapagtanto na ang kanyang kahusayan sa paglipas ng panahon ay naabot na ang kanyang nais na antas. Ang purple ginseng na karaniwang nangangailangan ng 10,000 taon upang mahinog ay nahinog sa loob ng wala pang kalahating oras sa ilalim ng kanyang manipulasyon sa oras, at iyon mismo ay isang gawaing karapat-dapat sa kagalakan. Gayunpaman, nanatiling nakatuon si Severin sa kanyang pangunahing layunin. Bulong niya sa kanyang sarili at sinabing, pagsasamahin ko na ngayon ang oras at espasyo upang mabuo ang landas ng space-time. Gamit ang isang naguutos na kilos, bumuo siya ng isang malabughaw na globo na naglalaman ng pamamahala ng kalawakan sa kanyang kanang kamay, habang ang kaliwa ay naglarawan sa ilog ng oras na nagniningning na may gininto ang liwanag. Ang kanilang pagtatagpo ay tila lumikha ng isang domain na nagyayelo sa espasyo at oras sa loob ng 100 talampakang radius sa paligid ni Severin. Anumang ordinaryong Level 9 Supreme Paragon ay maglalaho sa loob ng ilang sandali sa ilalim ng matinding impluwensya ng domain na iyon. Ang daang beses na pagbilis ng oras ay kahawig ng walang humpay na daloy ng ilog ng oras. Ang kanilang habang buhay, na umabot ng 10,000 taon, ay naging panandalian na parang mga tipak ng usok sa harap ng oras. Gayunpaman, hindi ito naapektuhan ni Severin dahil siya ang Panginoon nito. Naramdaman ni Severin ang magkaparehong atraksyon mula sa parehong mga patakaran nang ipatawag niya ang mga ito, na nagdulot sa kanya ng labis na kagalakan. Pagkatapos ay agad niyang itinoon ang kanyang malawak na mana patungo sa kanila. Tulad ng isang Diyos na may hawak ng mismong konstitusyon ng mundo, nagutos siya. Magsama kayo ngayon. Sa isang kisap mata, ang kanilang mga nagliliwanag na enerhiya ay nagsanib puwersa bago tuluyang naglaho. Hindi nagtagal, isang bagong landas ang bumukas sa kanyang harapan, isang malakalawakang ilog na puno ng buhay, kamalayan, paglikha, at kawalang hanggan. Tila patuloy itong dumadaloy ng walang nakikitang katapusan. Nang lumitaw ang ilog na iyon, ang ilog ng panahon ng Blue Realm na ipinagkaloob sa kanya ng Green Emperor ay agad na tumagos sa kawalan. Lumitaw ito sa kanyang panloob na kawalan at sa wakas ay sumanib sa ilog ng kalawakan. Sa isang iglap, ang Green Emperor Pagoda ay nilamon ng enerhiya ng espasyo at oras, at ang dominanteng aura ay bumalot sa lugar ilang milya ang layo. Ang espasyo sa loob ng lugar na iyon ay kasing taybay ng bato, habang ang panahon ay kahawig ng mga talaan ng kasaysayan. Kahit ang isang kalahating immortal ay hindi makagalaw nito, at maging ang kanilang mga kaluluwa ay manganginig sa pagkamangha sa kapangyarihan nito.